Hello, welcome sa ating morning briefing. Today is January 19. Excuse. So to start, allow me to share my screen with you. Ayos anong nandito ngayon? Gold, no? So gold yung uunahin natin. If you are going to study yung price action ng gold, you will notice na 'di ba nag-break na siya dito sa kanyang broadening formation and it should be targeting this one. So ito yung basa natin sa kanya last week. At ang sabi natin before it can hit this, it will have to hit these levels first. So ito yung inasahan natin last week na pupuntahan niya at nag-low nga siya ng hindi malayo dun sa low na inaasahan natin last week. Ano po? So sa ngayon, kung ngayon natin babasahin ulit, saan pwedeng pumunta ang gold against the US dollars? If you look at it, the series of decreasing peaks and decreasing lows are still intact kasi high, decreasing high, ayan, decreasing, decreasing, decreasing lows, decreasing, decreasing, decreasing pa rin. Ano po? So we can assume that based on the market structure ng price ngayon, the gold is still the gold will probably depreciate against the US dollars pa rin. So kung titingnan natin if it is trending on, sabi nga natin, kung trending down yan or trending up yan, usually it is the 26-day moving average that carries the price of that pair. Kasi dito nagconsolidate siya dito. What carried the price away from the consolidation is the 26-day moving average, which is this. 4 hours po ma'am, ito po. Kung gusto niyo pong makita yung time frame ng ano ko, you just look at the hours na nandyan po nakalagay. Pagka nasa hourly po tayo, makikita niyo 1 hour po yung nandyan. So you just look at that ma'am para po hindi po kayo malito. So if you are looking at 4 hours, yan. Titingnan natin kung saan siya pwedeng pumunta within the next, at least within the day, ano? So within the day, it could probably correct up to this level. Yan. Anong level yan? That's 1854, I think. Yeah, 1854 level. Tapos, before targeting this, ito ulit. Yung low ulit dito. So, pwedeng dyan ulit siya. Kasi kung dito po siya magko-correct within the day, then we can safely assume na nag-i-slow down na naman yung pagbaba niya. Magko-consolidate na naman siya. Kung magko-consolidate siya, hindi siya magki-create ng new high or new low kasi bihira pong mag-broadening ang isang presyo. So kung nagko-consolidate siya, nagko-congest siya, it will move within an established high or low for that particular consolidation period. So kung magko-consolidate siya, more or less, it will be moving within these price levels at saka ito po. So kung i-assume natin na magko-consolidate siya, sell tayo dito, we can sell at this price level. Bakit tayo magse-sell? Kasi ang prevailing momentum ng presyo is down pa rin. So kung ano man, you are still in line with the direction of the trend. So yun po yung inaano natin. That is our primary consideration in selling at this area. So 18, ang selling po natin ay 1850, 1854, 70, ang target natin 1802. Yung 1802 po ay galing po yan dito. Kung ano yung low dito, yun po yung pwede niyang puntahan. Yan, if you see the low price there, it's 1802.46. If you can see yung window,
yung window po sa lower left ng ating chart, yan, ito po, oh, umaalis kasi. So, tingnan mo lang yung low price dyan. You can see the low price there. It's 1802.46. So, malamang yan po yung pwede niyang tamaan within the day. Kung sakasakaling mag-consolidate man siya ulit, ano po? But if we will see a reversal signal dito mamaya, then pwede po nating patulan yung presyong yung level na yan na mag-sell po. Pero I am assuming na yung 1854 would be a good resistance because it is in conjunction with the hourly 200 EMA at 1856. So magkalapit po sila, kaya that is another technique in determining whether your particular identified resistance or support is significant. Kasi it gains significance from the higher time frame po. So yung target mo ito, ang cut loss mo ay based on the hourly ATR of 3.57. You round that off, it becomes, sabi mo ng 8. Kasi you round 3.57 to 4 multiplied by 2. Bakit 2? Kasi hourly ang ginagamit natin. Kung hourly ang ginagamit natin, we use a factor of 2 in our ATR. So you multiply 4 by 2, that becomes 8. Kaya ang cut loss mo 8 kung saan ka pumasok na area of value. Ang pinasukan natin na area of value, we go to 4 hours, and ang pinasukan natin dito ay dito. So this was our area of value. So kung dyan tayo pumasok, we add 8 points from there. Hindi naman po foolproof itong system na ganito, but most of the time, it works to our advantage. Ano po? So kung wala na pong katanungan, next po natin ay ang AUD-USD. Ang AUD-USD naman, kung nakikita natin, ay, hello Ma'am Vilma. Ayan po, no? Ang AUD-USD naman, kung papansinin ninyo, ay buying pa rin siya. Bakit siya buying? Kasi ikukwento ko po sa inyo. Bakit siya buying? Kasi kung papansinin niyo dito, ito po ay isang maliit na triangle. Isang maliit na triangle yan na nag-breakout na. So kung siya ay nag-breakout, susukatin nyo lang yung pinakamalaking nganga ng triangle, yung pinakamalaking buka ng bibig niya, yun po yung pwede niyang puntahan. So kung yan ang sukat, ilalagay mo siya sa breakout na yan, ang pwede niyang puntahan ay ito na. Itong 72.20. Sa ngayon, ang presyo ay naglalaro sa 77.20. Sa ngayon, ang presyo ay naglalaro sa 77.09. Kaya malamang hanggang dito po siya 77.20. Parang ang lapit naman. Kasi hourly lang yan. So, tama ba yung binasa natin dito or masyadong mahigpit? 76.88. Kasi dapat ang pasok natin kanina ay kanina pa. Dapat, if you look at this price level, yung ano po, yung
yung how do you call this? Yung I'm lost for words. Yung ideal, yan ang hirap pa. Yung ideal na entry level natin dapat dito was supposed to be this one. So at this price level 76.66. Kasi ito po yung bakit yan, kasi from this low yan, kasi bakit ito ang kinonsider natin, alalahanin natin na meron tayong concept sa technical analysis na Pinocchio bars are often good sources of support or resistances. So kung dito po tayo nag-buy po kanina at 76.66, yan, pwede pong puntahan ng presyo ngayon yung 77.20. So kaya po ang ano natin dyan, 76.66, sorry, 76.66 and up to 77.20. Yan, ang cut loss po natin ay 23 pips at 76.43. So kung wala na pong katanungan sa EUD-USD, we can now move on sa ating GBP-USD. Ang GBP-USD naman po, kung papansinin ninyo ay up pa din siya, no? Kasi if you look at the chart, yung ano niya, medyo intermediate trend na yung kanyang pag-akyat. Medyo kung papansinin mo, you may consider it as parang nag-overextend na yung ano niya, yung kanyang pag-akyat, but definitely as of now, we cannot say that there is a break in market structure kasi higher low pa rin siya. Ito yung low mo, higher. So, paakyat pa rin po siya. Ang market structure na ay paakyat pa rin. So, what you do is you go to the lower time frame and look for opportunities to buy. So, kung titingnan mo ngayon ito, di ba? Yan. Para lang makita nyo ng maigi, ha? Ito. Yan. Bakit yan ang ano natin, ginuhitan natin dahil inverted head and shoulder po ang kino-consider natin na formation. Bakit tayo nag-consider ng inverted? Plausible ang head and shoulder dyan kasi yung head, ang kanyang ulo ay tumama sa dating resistance dito na naging support ngayon dito. So tumama po yung ulo niya dyan, ito ngayon yung shoulder niya ulit, maliit. Ngayon, ang sabi, nag-break out na siya, so malamang magko-correct na naman yan dito. So pagka nag-correct po dito po tayo mag-abang. So hindi po baling pag-iwanan tayo ng presyo dito, it's okay. Ang nawala lang sa atin, opportunity. Pero huwag kang maghahabol na ay up na siya, mapag-iiwanan na ako, bibili na ako. Kasi may tendency na pagdating yan dito, magko-correct po yan. Dahil ang target naman niya ay sorry. Ang target po niyan ay ito po. $136.50. So if we bought at if we buy at 35.80, 35.88, ang pwede po niyang puntahan ay 36, ito po, ano bang high nito? Yun na lang ang hiraman natin ng presyo. 36.50, pwedeng ito.
3660. $35.88. Buy at $35.88. Ang take profit mo is 36.50. Tapos ang cut loss mo is 30 pips at kaya po yan ay 35.58. So kung wala na pong katanungan dyan, tayo naman po ay dadako sa dako roon, no? USD JPY. Yung USD JPY po natin, kung papansinin po natin, instead of breaking on the downside, kasi ang target niyan ay ang usual breakout nito, this is a right triangle or a triangle with a flat bottom. Ang target po niyan dapat ay kung gaano kalaki itong bunganga nito, yun po dapat ang puntahan niya dito. Since hindi siya pumunta rito, dito po siya pumunta. Kaya ang ano ko kanina pa ay it's still buying at it's selling at 103.78. So ngayon ang ano natin diyan is since ganyan na po yan, nagbago na po ang kanyang takbo, ito po ang kanyang tatargetin. So malamang it will hit this high here na 104.33. Ito po. Pwede po niyang ma-hit yung 104.33 na yan or ito na lang 104.39, no? Pwede po niyang tamaan yung 104.39 kasi nga nag-break na siya dun sa right triangle. So, na-invalidate yung right triangle natin because the usual assumption for a right triangle is as a rule of thumb, it breaks on the flat side. So, hindi siya nag-break on the flat side. Instead, nag-break siya dito sa kanyang hypotenuse. So, doon po yung tatakbuhin niya paakyat. So, basing on the price action prior to the breakout from the triangle, you just get the widest gap of that triangle, and then you whatever you measure from there, that will become your measuring implication, and you project it from the point of breakout, and that will become your initial price objective or your IPO. Hindi po initial price offering yan. Initial price objective po yan sa ating parlance sa technical analysis. Yan. So, yan po yung kanyang pwedeng puntahan. So, if you would have bought at break nito, ang break nitong high na to, somewhere there, no? Pagka nag-ano siya, you could have, kasi kung titingnan mo yan, again, so, ang buying po natin ay break nitong 10, this is 103.92, ano? Itong high na to is 103.93. $103.93, ang target profit mo ay 104.39. Ito yun. Hindi naman gumagalaw ng ganong kalaki ang Japanese yen everyday. So nasa 30 pips, nasa 40 pips or somewhere, no? So yan ay kung buying siya, dapat set subtraction ito. Bakit ganun?
Kasi dito dapat siya. Yan po. Yan. So, ang cut loss mo ay 103.81. Ang iyong take profit ay 104.39. So, tapos na po tayo sa Japanese yen. We can now move on sa ating euro. So, yung sa euro naman po natin, di ba last time we projected it to hit at least this price level muna? So, tumama po naman siya last Friday. So, nung pagkatama niya, siyempre, it is due for correction again. So, nag-correct na naman siya hanggang dito ngayon. So, ano ang pwede nating gawin dito sa correction level niya na ito? If you try to see the higher time frame, kung saan hanggang saan siya pwedeng mag-correct, it may correct up to this price level or up to this price level. It may correct up to 21.39 before you can say na it will go down again kasi down pa naman po ang kanyang trend, no? Hindi pa naman niya nahihit yung initial price objective niya, which is at 1.1970. So what we can surmise for now is probably selling at 21.16. Kasi kung papansinin mo, this is a path with a lot of resistance in going up. Kaya mas malamang talaga ang pagbaba niya kasi nga bukod sa market structure mo na series of decreasing lows and decreasing highs, yung path niya ng pag-akyat niya ay marami siyang resistance na susuungin. So mas malamang parang kasi you may liken this analogy na ang presyo ay parang tubig. Kung saan mabilis na tumagos, doon po siya dadaan. So yun po ang ano niya, no? Yun yung logic na inaano din natin diyan, ina-apply natin. But it is not just the only logic na pwede nating i-apply diyan na ginagamit natin sa pag-a-analyze ng kanyang pwedeng puntahan. So ang ano niyan is we sell at 21.15. Ang 21.15 po ay nandito po. Ito po. Itong 26-day moving average. So, ang take profit po niyan ay ang target po niya na itong 50, itong target niya ay itong initial price objective niya which falls at the same level with the with the Fibonacci retracement level from this low up to this high. So, yun po. Ito po yung at 1981, yun po ang kanyang pwedeng puntahan yan po. So 1980, tapos yung cut loss mo is 20 pips at 21.35. Kasi selling ka, kaya po yung cut loss mo is somewhere up. Ano po? So importante po yan, pansinin po ninyo sa bawat recommendation na forecast na ginagawa natin, meron tayong target profit at meron tayong cut loss. Itong dalawang to are known as our exit price. This is known as our entry price. So pagka magte-trade ka, planuhin mo kung saan ang kung saan ang entry price mo. Your entry can be a buy or a sell. Depende po kung ano ang basa nyo sa chart. Ano po? So kung wala na pong katanungan dyan, tayo naman ay lilipat ngayon sa ating economic calendar. So what can we expect from the market today? So mamayang 3:00, merong harmonized index of consumer prices.
So ito yung bakit pula yan or bakit importante yan? Kasi yung mga movement ng prices sa European Union, ini-input po yan sa pag-aaral ng ECB in determining their interest rates. Ano po? Ayan o. To define and assess the price stability in the euro area as a whole in quantitative terms. So yun po yung ano niya, importansya niya because ini-input po yan sa pag-aaral nila ng possible na interest rates po nila. Same thing is true with the lending survey. Yan pong lending survey naman ay ginagamit din nila yung current status ng kanilang pagpapahiram. Marami ba ang nagde-default? Marami ba ang nangungutang? Ano ba ang prevailing interest rate ngayon? So those are the things that they consider. Ano po? And then, of course, ang bottom line niyan ay kung malayo yung actual data dun sa expected data, the market is going to adjust. Now, if you are going to trade based on those alone, you have to make sure na alam mo kung ano yung data na lalabas or more or less ang mga ano po kasi, ang mga fundamental or itong mga economic indicators, they are most commonly used to trade intermediate up to long-term trend. Hindi po yan pwede sa knee-jerk reactions ng market or intraday trading. Hindi po mahirap pong i-trade itong mga itong mga data na ito itong gagamitin mo lang sa iyong pagte-trade ng intraday kasi sometimes the market will not react as you expect it or as the book says na reaction nila, hindi sila nagre-react ng ganun. Kasi they have other considerations in the market, kaya yung as expected na reaction nila, hindi nangyayari. So when you are trading intraday, it is still best that you trade studying or analyzing your charts. Ayun po. So on that note, kung may question po kayo, please ask your questions. Kung, sir, anong time frame? Ay, ito po ata yung tanong ni ma'am kanina. So kung wala na pong katanungan, maraming salamat po for joining us and hope to see you all again tomorrow po.